Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. At ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Efeso 3:14-17. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, na sa Kanya'y ipinangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa, upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng Kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa pagkataong loob, upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, kung paanong kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. Si Kristo sa ating puso. Ibig ng Diyos na manirahan si Kristo sa ating puso. Ang paraan ay pananampalataya. Kaya't napakahalaga ng salita ng Diyos dahil ito ang nagbibigay sa atin ng pananampalataya at ng batayan ng mahihingi natin sa panalangin. Mahihingi natin na manirahan si Kristo sa ating puso sa pamamagitan ng pananampalataya dahil ito ay kalooban ng Diyos na sinabi niya sa Kanyang salita. Sa pagtugon ng Diyos sa panalangin nating ito, ipapaalam niya sa atin kung gaano kalaki ang kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwaga na si Kristo ay nasa atin at siya ang ating pag-asa sa kaluwalhatian. Awit 119, 89 hanggang 93. Magpakailanman, O Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Nananatili sa lahat ng salinlahi ang iyong katapatan. Iyong itinatag ang lupa at ito'y nananatiling matibay. Sila'y nananatili sa araw na ito ayon sa itinakda mo, sapagat lahat ng bagay ay mga lingkod mo. Kung ang kautusan mo'y hindi ko naging katuwaan, namatay na sana ako sa aking kalungkutan. Hindi ko kailanman kalilimutan ang mga tuntunin mo, sapagkat sa pamamagitan ng mga iyon ay binigyan mo ako ng buhay. Dahil ang Diyos ay tapat, ang salita ng Diyos ay natatag sa langit magpakailanman. Ang Diyos ay walang hanggan, kaya't ang Kanyang katapatan ay walang hanggan. Siya ay hindi nagbabago. Kung ano ang sinabi niya sa Kanyang salita ay gayon siya. Kung ano ang sinabi niya na gagawin niya, ay gagawin niya. Ang salita ng Diyos ay hindi mauunawaan ng isipan ng ating laban. Sinabi ng Panginoong Hesus, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, ang laban ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Galatia 2:19 hanggang 21. Ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan upang ako'y mabuhay sa Diyos. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng Kanyang sarili dahil sa akin. Hindi ko pinawawalang halaga ang biyaya ng Diyos, sapagkat kung ang pag-aaring ganap ay sa pamamagitan ng kautusan, kung gayon si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Dahil Diyos ang gumawa, mapapanaligan natin ang ginawa ng Diyos sa atin dahil ito ay sinasabi niya sa Kanyang salita. Ayon sa kautusan, tayo ay namatay dahil sa ating mga pagsuway. Ngunit ayon sa Ebanghelyo, tayo ay binuhay ng Diyos kasama ni Kristo at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan. Sapagkat sa biyaya, tayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng ating sarili, ito'y kaloob ng Diyos.
hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang huwag tayong magmalaki. Dahil ito ang sinasabi ng salita ng Diyos, masasabi natin gaya ni Apostol Pablo, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Juan 17:17-21. Pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila ay sinugo ko rin sa sanlibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay pabanalin sa katotohanan. Gayon may hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita upang silang lahat ay maging isa. Gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo, sana sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Pinababanal ng salita. Kalooban ng Diyos na tayo ay maging banal. Siya ang gumagawa upang tayo ay maging lubos na banal, na walang kapintasan ng espiritu at kaluluwa at katawan. Kaya't ibinigay niya sa atin ang kanyang salita. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Ama, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Ang kabanalan ay hindi gawa ng ating sarili o ng ating laman. Ito ay ang paghihiwalay sa atin ng Diyos tangi para sa kanyang sarili, kung paanong siya ay nasa kay Jesus at si Jesus ay nasa kanya. Sinabi ng Panginoong Hesus, ang kaluwalhatiang ibinigay mo, Ama, sa akin, ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang sila'y maging ganap na isa, upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y iyong minahal, kung paanong ako'y iyong minahal. Napakahalaga ng salita ng Diyos. Lahat ng sinabi ng Diyos sa kanyang salita ay matutupad, kahit ito ay ating sinasampalatayaan. Ang pananampalatayang mula sa salita ng Diyos ang tumitiyak sa atin na gagawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Ang buhay na walang hanggan na ating tinanggap ay buhay ng pananampalatayang mula sa salita ng Diyos. Hindi komplikado ang pananampalataya. Araw-araw ay ating basahin at pakinggan kung ano ang sinasabi ng Diyos na ginawa na niya at gagawin pa. Mag-ukol ng panahon na ilagak sa puso ang kanyang salita. Paghawakan ng katotohanan na nasa kapangyarihan ng Diyos na gawin ang kanyang ipinangako. Ang Diyos ay nangangako, tayo ay nananalig, at Diyos ang tumutupad. Ito ang lihim ng buhay ng pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin,
at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.